Lord, penging peace of mind. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 24, verses 36 to 45, and I read it for you. While they were talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace be with you." They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. He said to them, "Why are you frightened, and why do doubts arise in your hearts? Look at my hands and my feet. See that it is I myself. Touch me and see, for a ghost does not have flesh and bones as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. While in their joy they were disbelieving and still wondering, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms must be fulfilled." Hindi natin maikakaila ang bigat ng mundo, mga balita ng digmaan, karahasan at pagkakawatak-watak ng mga bansa. Nakakatakot, nakakalungkot, at minsan nakakapanghina ng loob. Ngunit kung titingnan natin ng mas malalim, hindi lang sa labas may kaguluhan. Kahit sa loob ng ating mga puso, may kanya-kanya tayong laban. May takot, may galit at sugat na hindi pa naghihilom. At doon natin masasabing ang kapayapaang kailangan ng mundo ay nagsisimula rin sa kapayapaang kailangan ng ating puso. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Ngunit sa halip na agad silang mapuno ng kagalakan, sila'y natakot at naguluhan. Akala nila multo ang kanilang nakikita. Alam ni Jesus ang kanilang kalagayan, kaya ang una niyang sinabi ay, "Kapayapaan ang sumainyo. Peace be with you." Sa gitna ng kanilang takot at pagkalito, hindi niya sila pinagalitan. Hindi niya sila sinisi. Bagkus inalok niya ang kapayapaan. Ipinakita niya ang kanyang mga sugat, mga patunay na dumaan siya sa sakit at sakit, ngunit nanaig ang pag-ibig at ang buhay. Ganyan din ang ginagawa ni Kristo sa atin ngayon. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, lumalapit siya sa atin at sinasabing, "Kapayapaan ang sumainyo." Hindi niya agad inaalis ang ating mga problema, ngunit pinupuno niya ang ating puso ng kapanatagan. Ipinapaalala niya na hindi tayo nag-iisa, na ang kanyang presensya ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang takot at gulo. Ang tunay na kapayapaan ay hindi lang kawalan ng digmaan. Ito ay presensya ni Kristo sa ating puso. Isang kapayapaang nananatili kahit may unos, kahit may sakit, kahit may hindi kasiguraduhan. At kapag tinanggap natin ang kapayapaang ito, naging daluyan tayo nito sa iba. Sa simpleng kabutihan, sa ating pagpapatawad at pagmamahal, unti-unting nagiging mas mapayapa ang mundong ating ginagalawan. Ang kapayapaang magbabago sa mundo ay nagsisimula sa pusong hinayaan ni Kristo na manahan at maghari. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng gulo ng mundo at ng aking puso, tulungan mo akong magtiwala sa iyong presensya. Punuin mo ako ng iyong kapayapaan upang maibahagi ko ito sa iba. Gawin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig at pagkakaisa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.